Narinig ko na rin po yan nung nag-aaral po ako ng law. Kaya huwag nyo na po kaming lecturean dyan. The issue of alibi, yung nasa ibang lugar sila habang yung arson ay nangyayari. Tama po ba? Tama po. Now, how would you answer na yung alleged suspects ay nandun sa isang lugar habang yung pagsusunog ng minibus ay nangyayari? How were you able to refute that? Bali po sa information pong nakalap ko bilang investigador on case, ito pong caretaker ng Mikasa Resort ay nag-report sa Police Mulanay. Ang sabi po niya, dumating doon nung 5:48 ng hapon. Ngayon po, ang kasumpong information, sinabi nila na umalis po itong 4 na lalaki sakay ng kanilang kotse, ganap na mga 6:30 ng hapon, at nang pong time na masunog itong minibus sa Katanawan, Quezon, ito pong 4 na lalaki na ito ay hindi pa rin po bumabalik doon sa Mikasa Resort kung saan po sila nag-check-in. At bumalik po sila ay ayon sa caretaker ng Mikasa Resort, 1:30 na po ng madaling araw ng February 1. Pero ang allegation kasi, Iho, ay merong nag-testify na taga municipality ng Bulanay na nakita sila at the time na nasusunog yung bus at saka naandun sila sa lugar na yun. Yun yung testimony ng mga, if I remember it, 2 government officials. Tama po. Yes. Bali yan din po yung testimony na sinasabi nila, pero inaantay po namin na ilabas doon sa pinagbigyan po sila na makasagot sa kanilang counter affidavit, subalit hindi naman po na isubmit sa court, sa fiscal office yung kanilang counter affidavit na nagsasabi na sila nga po ay magkausap nung time na nangyari yung incident na pagsunog ng minibus. Tama po yung sinabi ninyo, yung witnesses na ito, their statements were not presented by the counsel. Doon po sa preliminary investigation. Tama? Tama po. And therefore, since these statements were not submitted, binaliwala ng prosecutor yon. Tama po. Kasi ikaw ang humaharap doon, di ba? Opo. Being the investigator. So, dito po, nakikita po natin yung lapses ng nangyari, yung unang abogado, yung counsel, kaya pinasosomon. Would you agree with that, yung bagong lawyers ng mga accused? Well, Mr. Chair, if you read Article 125 kasi, kahit po mga estudyante ko nahihirapan maintindihan yun eh. Mga gusto na po yan mag-abogado. So, ang iba nga po, kahit abogado na, nagtatanong pa rin sa akin. Kasi po, mahirap talaga siya naintindihin. Siguro po, as part of the mandate of this committee, it's an inquiry in aid of legislation. I think po, Congress can make our laws more understandable. Kasi kung yung nag-aaral nga po ng abogasiya, nahihirapan yun maintindihan, paano pa kaya po yung walang pinag-aralan? So, yun po yung call doon. And I think po, kailangan, I'm a teacher po kasi, hindi ko kayang mapabayaan na mali yung pagkakaintindi. If there's something wrong with the answer or the explanation, I have to call it outright. So, I just want to make it clear, Mr. Chair, that nothing cures an illegal arrest. Okay? Wala pong makaka-cure doon. The waiver of Article 125 only cures the period that you are detained without a valid warrant. Okay po? When you waive Article 125, sinasabi mo, okay, pag ako inaresto, dapat within 36 hours, na-file na sa kaso yung court. Na-file na yung kaso sa court. But pag ako nag-waive ng 125, sige, piskal, magdesisyon ka. Magdesisyon ka, pero ako, dito muna sa loob. Dito muna sa kulungan. Yun po yung hindi naiintindihan ng iba. Kasi po, ang iba, pag sinabing, okay, mag-waive ako ng 125, kasi
bibigyan ako ng tsansa magpaliwanag. Bibigyan ka po ng tsansa magpaliwanag, pero wini-waive mo yung right mo na i-release ka within 36 hours. Pag wini-waive mo po yon, okay, dito lang ako sa loob ng kulungan habang si piskal nagdidesisyon. Yun po ang konsekwensya ng 125. I want to make it very clear po sa lahat ng mga estudyante ko, sa lahat ng law students, nothing cures an illegal arrest. Thank you, Mr. Chair. Narinig ko na rin po yan nung nag-aaral po ako ng law. Kaya wag nyo na po kaming lecturean dyan. Nothing cures an illegal arrest, but you have to prove that the arrest was illegal yet. Di po ba? And because if you allege that the arrest was illegal, then you have to prove that the arrest was illegal. Yes, Mr. Chair. He who averse must prove it. Tama rin po ba? Yes, Mr. Chair. Yes.